Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng sariling bahay lalo na at nakuha mo ito sa sarili mong pagsisikap? Isang bahay na tatawagin mong tahanan at dito mo makakasama ang mga mahal mo sa buhay. Nakasama mong bubuo ng magagandang alaala na babaunin mo sa panghabang buhay. Ngunit paano kung ang bahay na inyong makukuha ay may nakatira na hindi nakikita ng normal na mga mata? Magagawa mo pa bang gumawa ng masasayang alaala sa kabila ng kababalaghang bumabalot dito? Dear Papa Dudut, ang aking ikukwento ay tungkol sa unang bahay na nabili namin ng asawa ko. Isang kwento na talagang hindi ko makakalimutan. Itago mo na lamang ako sa pangalang Laila at ang aking asawa na si Harold. Matanda si Harold sa akin ng 3 taon. Sa ngayon ay 9 years na ang aming pagsasama at 5 taon na kaming kasal. May isa na kaming anak na babae at last year lamang kaming nakabuo at hindi namin yon ine-expect dahil sa kondisyon ko. Kaya naman napakalaking blessing noon para sa aming mag-asawa. Nagkakilala kami ni Harold sa trabaho. Sa simula ay naiirita pa ako sa pagpapapansin ni Harold sa akin kasi hindi talaga siya ang tipo ko. Meron akong ibang crush noon sa trabaho at ang lalaking yon ang gusto kong manligaw sa akin. Ilang beses na nagtry si Harold na ligawan ako. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na wala siyang aasahan sa akin. Hanggang pagiging magkaibigan lamang ang kaya kong ibigay sa kanya. Kahit hindi ko rin naman feel na maging friend siya. Pampalubag loob ko lang kay Harold. Kaya lang ay talagang porsigido si Harold at kahit maraming beses ko na siyang nireject ay hindi niya ako sinukuan. Nang hindi niya ako maligawan ay ang pamilya ko ang niligawan niya. Nagpupunta siya sa bahay namin at nagdadala ng pagkain. Sinabi pa niya sa parents ko na suitor ko siya kahit na hindi naman. Ang mama at papa ko na rin ang nagsabi na bigyan ko ng chance si Harold. Dahil mukhang matino at mabait. Talagang ang bilis niyang nakuhang loob ng mga magulang ko, Papa Dudut. Dumating ako sa point na nakikita ko ang effort ni Harold at hindi bato ang puso ko para hindi yon ma-appreciate. Unti-unti kong nakita ang magaganda niyang katangian na dati ay hindi ko napapansin kasi hindi ko siya bet. Binigyan ko ng chance si Harold. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko na pwede na niya akong ligawan ng official. Lumabas ako kasama si Harold at kahit ang pamilya ko ay natuwa nang malaman yon. Gustong gusto kasi talaga nila si Harold para sa akin, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan pero nahulog na ako kay Harold. Sinagot ko siya after ng halos 1 year niyang panliligaw. At hindi naman ako nagsisi dahil kung ano si Harold noong nanliligaw siya ay ganon pa rin siya nang maging kami na. Mas hinigitan pa nga niya. Nag-resign ako sa work kaya hindi na kami naging magkatrabaho. Lumipat ako ng ibang bansa kaya hindi na kami araw-araw na nagkikita. 1 taon na ang relasyon namin nang mangyari yon, Papa Dudut. 2 o 1 beses na lamang kaming nagkikita kada buwan. At nakakalungkot ang ganon kasi nasanay kami na everyday na nagkikita. Hanggang isang araw ay isang suggestion ang sinabi ni Harold sa akin. Babe, ano kaya kung mag-rent na lang tayo ng apartment para magkasama na tayong 2? Tanong ni Harold. Naisip ko rin yan pero hindi ko alam kung papayag ang mama at papa ko. Sabi ko. Kung gusto mo ay sasamahan kita na magpaalam sa kanila, ang sabi pa ni Harold. Ganon nga ang ginawa namin ni Harold, Papa Dudut. 2 kaming nagpaalam sa mga magulang ko sa balak namin ni Harold na magsama sa isang apartment. Nangako si Harold na hindi kami lalagpas ng limitations namin dahil alam niya na kailangan ko pang tumulong sa pamilya ko. Matapos ang mahabang pag-uusap ay pumayag na rin sa huli ang mama at papa ko. Agad kaming naghanap ni Harold ng apartment
at nakakita kami ng studio type na apartment na pasok sa sahod namin at hindi kami mamumulubi sa pagbabayad ng rent every month. Napakasaya namin ni Harold na finally ay magkasama na ulit kami araw-araw. Feeling ko pa nga ay nagbabahay-bahayan kaming dalawa. Minsan ay nagluluto ako kahit na hindi ako ganon kagaling magluto. Makalipas ang 5 months na magkasama ay doon na nangyari ang hindi dapat na mangyari. Nabuntis ako ni Harold, Papa Dudut. Hindi rin kasi namin napaglabanan ng tukso, lalo na at magkatabi kami sa pagtulog. Takot na takot ako kasi nangako kami sa mga magulang ko. Pero wala kaming choice kundi ang sabihin yon sa parents ko. Umiyak si Mama habang si Papa ay sinabi na nandun na yon at nangyari na kaya wala na kaming magagawa pa. Huwag po kayong mag-alala dahil papanagutan ko po si Laila. Handa po akong pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Turan pa ni Harold. Abay dapat lang. Hindi kami papayag na hindi mo pakasalan ang anak namin. Sabi naman ni Papa. Hiyang-hiya ako noon sa parents ko, Papa Dudut, kahit na hindi nila sabihin ay alam ko na disappointed sila sa akin. Tinupad naman ni Harold ang sinabi niya dahil pinakasalan niya kaagad ako bago pa lumaki ang tiyan ko. Nagpatuloy pa kami sa pagrerenta. Nang hindi ko na kayang mag-work ay nag-leave muna ako sa trabaho para makapaganda na rin ako sa aking panganganak. Sa 8 buwan ko pa lamang ay nanganak na ako. C-section ang ginawa sa akin at ang nakakalungkot pa ay namatay din kaagad ang anak namin ni Harold. Maaga siyang kinuha sa amin at talagang ang pangyayaring yon ang nagpabagsak sa akin. Ilang buwan akong nakatulala at hindi makausap ng maayos. Si Harold kahit alam ko na nagluluksa siya ay pinilit na bumangon at magtrabaho dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa aming dalawa at sa mga pangangailangan namin. Kahit nahihirapan siya ay siya lang mag-isang kumakayod ay hindi ako nakarinig ng reklamo mula sa kanya. Makalipas nga ang ilang buwan ay doon ko na-realize na dapat na akong tumayo at umusad. Kailangan na ng asawa ko ng tulong ko. Bumalik na ako sa pagtatrabaho at nang gawin ko yon ay mas natugunan na naming mag-asawa ang pangangailangan naming dalawa. Doon na rin kami nagsimulang mag-ipon para sa pangarap naming bahay na sarili talaga namin. Ilang taon din kami nag-ipon. Sinubukan din namin na bumuo ulit ng anak pero hindi na kami makabuo pa. Nang magpa-check up kaming dalawa ay doon namin nalaman na nasa akin ang problema, Papa Dudut. Nakakalungkot yon para sa aming mag-asawa dahil simula nang makasal kami at mawala ng anak ay talagang gusto naming magkaroon ng anak. Ngunit nag-focus na lamang ako sa positive side at iniisip ko na may reason ang Diyos kung bakit ganon ang gusto niyang mangyari. Isa pa ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asang magkakaroon kami ng anak ni Harold dahil sinabi ng doktor na pwede pa akong mabuntis pero talagang mahihirapan lamang ako. Paminsan-minsan ay tumitingin kami ni Harold sa marketplace sa Facebook ng mga pinagbebentang bahay. Gusto na kasi naming magkaroon ng sariling bahay dahil ilang taon na rin kaming nagrerenta. Yung mura lang ang gusto namin kasi hindi pa ganun kalaki ang naiipon naming pera. May nakita akong bahay na mura at malapit yon sa pinagtatrabahuhan ko at ganun din kay Harold. Pinakita ko yon kay Harold at aniya ay mukhang marami pang dapat na ayusin sa bahay. Pero dahil sa na-feel ko na gusto ko talaga yung bahay ay sinabi ko na mas okay na yon kesa sa kumuha kami ng pre-selling na bahay na 2 years pa bago namin matirhan. Masyadong magastos para sa akin kasi naguhulog kami ng 2 taon and at the same time ay nagbabayad din sa renta ng apartment. Pumayag naman si Harold na puntahan namin yung bahay para makita ng personal. Nag-chat na rin ako sa nagbebenta at sinabi ko na gusto naming makita yung bahay.
Hindi namin sinayang ni Harold ang araw na wala kaming pasok at pinuntahan namin ang bahay. 2 palapag ang bahay, Papa Dudut. May 1 kwarto sa itaas na pwedeng gawing 2 kwarto. Marami nga dapat na ayusin at pagandahin dahil sa parang napabayaan na yung bahay. Hindi yung ganong kalaki pero kung kami lang dalawa ni Harold ang titira ay okay na Papa Dudut. Ang mag-asawang sina Eileen at Ron ang nakatira doon. Medyo naging emotional si Eileen nang sabihin niyang kailangan nilang ibenta ang bahay dahil nasa ospital ang anak nila. Biglaan lang daw talagang naging desisyon nila na yon. Halos 15 years na raw kasi silang nakatira doon. Kaya masakit talaga para sa kanya na ibenta ang bahay. Kaya lang daw ay buhay na ng anak niyang nakasalalay kaya pikit mata na lamang niya yung gagawin. Kailangan daw kasi talaga nila ng pera. Pabiro ko pa ngang sinabi na baka mura yung benta sa bahay ay baka may multo. Ang sabi naman ni Eileen, sa loob ng ilang taon na nakatira sila doon ay wala naman silang na-experience na kababalaghan. Kahit maraming dapat ayusin sa bahay at magulo ay nagustuhan pa rin namin yon ni Harold. Chinek muna namin ang mga dokumento at sinabi namin na huwag na nilang ipatingin sa ibang bahay dahil kami na ang bibili. Napag-usapan din namin na mag-full payment kami para maproseso na kaagad ang paglipat ng pangalan sa titulo sa amin. Makalipas nga ang ilang buwan ay nalipat na sa amin ang titulo, Papa Dudut. Nang makaalis na sa bahay ang mag-asawa ay sinimulan na naming linisin ni Harold ang bahay. Kami rin muna ang nagpintura, unti-unti naming hinakot ang mga gamit namin at bumili rin kami ng mga kulang. Medyo naubos din kami pagdating sa pera pero hindi na namin yon inisip dahil inasahan na naming mag-aasawa na gano'n ang mangyayari. Sa totoo lang, Papa Dudut, sa unang araw na lumipat kami sa bahay na yon ay wala akong naramdaman na kung anong kakaiba o kung may something baron. Alam ko na ganoon din si Harold dahil kung meron siyang na-feel ay sure ako na sasabihin niya yon sa akin. Ang isa lang sa napansin ko nung una ay may mga gamit kami na madalas na nawawala kahit na alam namin kung saan yon nakalagay. Kagaya ng suklay, nail cutter at kahit mismong mga kutsara at tinidor namin ay nagkukulang. Hindi naman namin yon binigyan ng ibang meaning at baka talagang nakalimutan lang namin kung saan nilagay ang mga gamit na nawawala. Saka nakikita rin naman namin yon. Yun nga lang kapag hindi naman namin kailangang gamitin. Hindi rin kami nagkaroon ng chance na makipagkaibigan sa mga kapitbahay namin dahil sa trabaho namin ni Harold. Parehas kasi kaming mula umaga hanggang gabi ay nagtatrabaho. Sa gabi pag-uwi ay kakain lamang kami. Kapag wala namang pasok ay nasa loob lamang kami ng bahay at nagpapahinga rin. O kaya ay gumagawa ng mga kailangang gawin sa bahay. Nung una ay wala akong pagsisisi na binili namin ang bahay na yon. Na-feel ko kasi kaagad na at home ako roon. Bukod pa doon ay tahimik ang lugar. Kaya nakapagpahinga talaga kami ng maayos pagkatapos ng nakakapagod na pagtatrabaho. Nakita ko na rin na sa bahay na yon kami tatanda ni Harold. At kung pagbibigyan kami ng Diyos ay doon na rin lalaki ang magiging anak namin. Patuloy pa rin kami sa pag-iipon ni Harold para sa iba pang dapat na ayusin sa bahay. Balak namin na ipabago ang tiles sa sala at sa kusina. Pati ang banyo ay gusto rin naming ipabago para pumasa sa taste namin at masabi namin na amin na talaga ang bahay. Kaya kapag may chance ay nag-OT kami sa trabaho. Siguro ay okay na rin na wala muna kaming anak. Kasi kung sakali baka mahirapan kami sa pag-iipon o baka tumigil ulit ako sa pagtatrabaho upang maalagaan ang anak namin. Hanggang sa hindi na namin namamalayan ni Harold na naka1 taon na kami sa unang bahay namin. Sa time na yon ay normal pa rin ang lahat at wala kaming kamalay-malay. Na unti-unti nang ipaparamdam sa amin ng mga nakatira sa bahay na yon
ang kanilang presensya. Isang gabi naalimpungatan ako na wala sa tabi ko sa higaan si Harold. Ang akala ko ay nasa banyo siya sa ibaba kaya hindi muna ako tumayo para hanapin siya. Lumipas nga ang halos 5 minuto ay wala pa rin si Harold kaya tinawag ko na siya. Nang walang sumagot ay doon na ako bumangon. Pagbaba ko ay nakita ko si Harold na nakatayo sa harapan ng malaking salamin sa sala na nakasabit sa may dingding. Tinawag ko siya pero hindi siya sumasagot. At nagulat ako nang binuksan ko ang ilaw. Nakita ko sa salamin na nakapikit si Harold at mukhang tulog. Akala ko pa nga ay binibiro niya ako kaya nilapitan ko siya at tinapik ng malakas sa mukha niya. "Harold, anong ginagawa mo dyan?" Malakas kong tanong. Parang nagising si Harold sa isang mahimbing na pagkakatulog nang bumukas ang mata niya. "Anong ginagawa ko rito? Bakit ako nandito sa ibaba?" Ang nagtataka pang tanong ni Harold. "Ikaw nga ang dapat kong tanungin dyan eh. Nakita na lang kita na nakatayo dyan sa harapan ng salamin." Ang sabi ko. "Hindi ko alam. Akala ko natutulog ako." Ang sabi pa ni Harold. Naisip namin ni Harold na baka nag-sleepwalk siya. Nakapagtataka lamang kasi hindi naman siya nag-i-sleepwalk dati. Yun ang unang beses na nangyari yon. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na kahit naglakad si Harold ng tulog ay hindi siya nahulog sa hagdanan o lumabas ng bahay. Baka kung lumabas pa siya ay kung ano pa ang nangyari sa kanya. Natakot na kaming maulit yon kaya ang ginawa namin ay nakalak na palagi ang pinto ng kwarto namin bago kami matulog. Nilagyan na rin namin yon ng harang na upuan na gawa sa kahoy para medyo mabigat. Ilang gabi ang lumipas at hindi naman naulit pa ang pangyayaring yon pero palagi pa rin naming nilalak ang pinto sa kwarto at nilalagyan ng upuan. Just in case na maulit ang pag-sleepwalking ni Harold ay hindi siya makakalabas ng kwarto. Habang tumatagal kami sa bahay na yon ay naging iba na ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Yung feeling na may iba na kaming kasama pero hindi namin nakikita. Lalo na kapag mag-isa ako. Bigla na lamang bumibigat ang pakiramdam ko tapos may feeling pa ako na may nakatingin sa akin kahit ako lamang mag-isa sa bahay. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganon kundi pati na si Harold. May nagkikwento kasi siya sa akin na habang naghihilamos siya sa lababo sa kusina ay may siyang naglakad sa likuran niya. Akala niya raw ay ako pero nang tumingin siya ay wala ako sa likuran niya. Kinilabutan din siya pagkatapos at biglang lumamig ang paligid. "Laila, hindi kaya may multo sa bahay natin?" Minsan ay tanong ni Harold sa akin. "Paano magkakaroon ng multo rito? Ang sabi ng dating may-ari ay wala. Saka bakit kung kailan mahigit 1 year na tayo rito ay saka lang sila nagparamdam?" Turan ko. "Hindi ko rin alam eh. Baka nagpahinga sila. Malay ba natin kung napapagod din ang mga multo?" Pabirong sabi pa ni Harold. "Ewan ko sa'yo pero kung may multo nga rito sa bahay ibig sabihin ay nagsinungaling sina Eileen sa atin." Tanong ko. "Ganoon na nga pero wag na lang natin pansinin. Hindi dapat tayo magpatalo dahil sa atin ang bahay na ito. Sila ang dapat na matakot sa atin at hindi tayo." Ang sabi pa ni Harold. Mabuti at hindi kami matatakutin ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya kahit na naisip namin na baka may multo sa bahay namin ay hindi kami masyadong naapektuhan. Kapag may nararamdaman akong kakaiba ay hindi ko na lamang pinapansin. Pero mukhang kahit na ipakita namin na hindi kami apektado ay tuloy pa rin sila sa pagpaparamdam. Parang sinusubok talaga nila kung hanggang saan ang tapang namin ni Harold. Gaya ng sinabi ni Harold ay hindi kami dapat matakot at sa abot ng tapang ko ay pinanindigan ko yon.
Isang madaling araw ay bigla kong ginising ni Harold. Tinanong ko siya kung bakit at sumenyas siya sa akin na huwag akong maingay. Bakit nga? Pabulong kong tanong. Parang may tao sa ibaba. Narinig mo ba? Yung tunog ng mga kutsara at tinidor sa kusina? Tura ni Harold. Pinakinggan ko ang sinasabi niya at totoo nga na tumutunog yon. May mga kutsara at tinidor na tumutunog na para bang may gumagalaw nun. Tumayo si Harold at nag-alala ako sa gagawin niya. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kinakabahan kong tanong. Bababa ako. Sisilipin ko kung sino yon. Baka magnanakaw. Sagot pa ni Harold. Paano kung saktan ka niya? Sasama ako sa iyo. Giit ko. Wala nang nagawa si Harold kundi ang payagan ako na samahan siya. Kinuha niya sa cabinet ang baseball bat na itinatago namin. Bumili kami noon para sa ganong pagkakataon. Siyempre iba na rin kasi ang panahon kahit dati. Nang mabalitaan naming uso ang pagnanakaw sa lugar na yon ay naisip namin na kailangan namin ng magagamit para ipagtanggol ang aming sarili. Dahan-dahan kaming buwaba ng hagdanan ni Harold. Nasa unahan siya dahil siya ang may dala ng baseball bat. Nang nasa sala na kami ay pilit kong inaninag kung may tao ba sa kusina. Pero dahil sa madilim ay wala naman akong nakita. Nagkatinginan kami ni Harold. Nang tumango siya ay binuksan ko ang ilaw sa sala. Kasabay ng pagbukas ko ng ilaw ay nalaglag sa sahig yung lagayan namin ng mga kutsara at tinidor. Napasigaw ako sa gulat. Hindi ko na napigilan si Harold nang tumakbo siya papunta sa kusina at binuksan niya ang ilaw. Pero wala siyang nakitang tao na naroon. Nakapagtataka na kung tao ang dahilan ng pagkalaglag ng kutsara at tinidor, sana'y maabutan pa siya ni Harold. Nasaan na yun? Saan na nagpunta? Naguguluhang tanong ni Harold. Dahil nakalak ang lahat ng pinto ay naisip namin na nasa loob pa rin ng bahay ang tao na pumasok. Tiyanek namin ang lahat ng pwedeng pagtaguan ng kung sino man yon. Pero hindi namin siya nakita sa kahit na ang sulok ng bahay. Narinig mo rin naman yung narinig ko, hindi ba? Tanong ni Harold sa akin. Oo, at saka yung mga kutsara at tinidor nahulog sila kahit na walang tao. Hindi kaya totoo talaga ang kutob natin na may mumu sa bahay natin? Medyo kinakabahang wika ko. Ewan ko, Laila. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko, ang sabi pa ni Harold. Dahil sa nangyaring yon ay mas lalong lumakas ang hinala naming mag-asawa. Baka nga meron talagang something sa bahay na yon. Ganun pa man ay hindi ako masyadong nagpa-apekto lalo na at ayokong isipin na may masamang bagay sa aming bahay. Baka kasi kapag kung ano-anong isipin ko ay mas stress lamang ako at pumasok pa ang malas sa amin. Sinubukan din namin ni Harold na muling makabuo ng baby kaya baka kung magpapaka-stress ako ay mas lalo kaming hindi makakabuo. Hindi na rin pala kami nagkaroon ng housewarming o kahit pagpapabless ng bahay dahil sa kinulang talaga kami ng budget. Nang tumagal naman ay nawala na rin yon sa isipan namin ni Harold dahil sa dami ng dapat naming bayaran ay doon kami nag-focus. Isang araw ay dumalaw sa bahay ang kapatid ko na si Bella kasama ang anak niyang 4 na taong gulang na babae. First time na pumunta ni Bella sa bahay ko. Dinalaw niya ako kasi matagal na kaming hindi nagkikita. Sa aming magkakapatid ay si Bella ang pinaka-close ko dahil sa hindi nagkakalayo ang edad namin. Nag-usap kami ni Bella sa sala habang ang anak niya na si Mikay ay patakbo-takbo sa bahay at naglalaro. Nag-usap kaming magkakapatid tungkol sa buhay may asawa. Nag-share siya ng mga experience niya dahil mas nauna siyang mag-asawa kesa sa akin. Maya-maya ay napansin ko na tumahimik si Mikay. Nakita ko siya na nasa ibaba ng hagdan at nakatingin sa itaas. Tumingin si Mikay sa akin. Tita, sino po yung girl sa itaas? Inosenteng tanong niya.
Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa bata. Wala si Harold ng time na yon at wala akong kasamang ibang babae. May kasama ka rito ate? Tanong pa ni Bella. Wala, sinong babae kaya ang nakita ni Mikay? Nagtataka kong tanong. Naku, ganyan talaga si Mikay kung ano-anong nakikita. Alam mo na, bata pa, masyadong active ang imagination. Turan pa ni Bella. Pagkaalis ng kapatid at pamangking ko ay hindi ko napigilang isipin na baka nga totoong may nakitang babae si Mikay sa may hagdanan. Natandaan ko kasi na may nakapagsabi sa akin na madalas ay sa bata o yung mga wala pang muwang nagpapakita ang mga multo at kaluluwa. Wala pa raw kasing kakayahan ng mga bata na malaman ang pinagkaiba ng buhay sa patay. Kaya hindi natatakot ang mga bata. Kinakabahan ako. Wala kasi akong ideya kung masama o mabuti ba ang kaluluwa na nasa bahay namin kung sakali na meron talaga. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat naming gawin para bumalik sa pagiging tahimik at payapa ang buhay namin ni Harold sa bahay namin, Papa Dudut. Dumating ang time na naisipan namin ng asawa ko na ipaayos ang mga dapat ayusin sa bahay. Kumuha kami ng 3 tao para gawin yon. Ang una naming naisipan na ipagawa ay yung kitchen dahil marami pang dapat tapusin doon. Dahil sa meron na kaming ipon, kahit papaano ay tinuloy na namin yon. Nakiusap na lamang ako sa tatay ko na siya na muna ang magbantay sa gumagawa ng bahay dahil sa parehas kaming nagtatrabaho ni Harold. Isang gabi umuwi kami ni Harold sa bahay at naroon si Papa. Doon na rin muna siya natutulog para hindi siya mapagod sa pag-uwi sa bahay nila ni Mama. Habang kumakain kami ay isang bagay ang sinabi ni Papa sa amin. Itong bahay ninyo ang bigat sa pakiramdam. Saka parang may kasama kayo rito, ang sabi ni Papa. Nagkatinginan kami ni Harold. Totoo po yan Papa, kahit kami ni Laila ay may ganyang nararamdaman. Pero yung kasama po namin dito ay mukhang mabait naman po. Puro pagpaparamdam lang ang ginagawa niya. Hindi naman siya nananakit, ang sabi pa ni Harold. Ikinuwento ni Papa na yung isang trabahador ay nakakita ng babae sa itaas na bigla raw nawala. Maging si Papa ay may sariling horror experience sa bahay namin. Nasa ibaba daw siya nang makarinig siya ng malalakas na yabag ng paa sa itaas kahit lahat sila ay nasa ibaba. Dapat daw ay mapaalis namin ang nilalang na yon dahil baka malas ang ibigay noon sa amin. Napabless nyo na ba itong bahay na ito? Tanong pa ni Papa. Hindi pa po Hindi na po kasi namin nabigyan ng time ni Harold dahil naubusan na rin po kami ng budget, tugon ko. Kaya naman pala Pagkatapos na magawa ng kusina ninyo ay ipabless nyo kaagad itong bahay ninyo. Hindi naman kailangan na maghandaan kayo ng marami kapag nagpa-blessing. Kahit kaunting pakain lang sa mga pupunta ay ayos na yun. Ang mahalaga ay mapabless ninyo ang bahay. Payo pa ni Papa. Susubukan po namin Papa. Wika ko. Huwag niyong subukan. Gawin ninyo. Mahalaga sa isang bahay na mapabless kahit pasabihin na hindi kayo ang unang may-ari nito. Hindi ninyo alam ang mga nangyari rito dati. Sambit ng tatay ko. Pinag-usapan naming mag-asawa ang tungkol sa pagpapabless ng bahay. At nagkasundo nga kami na i-push yun. Baka kasi yun talaga ang paraan para mawala na yung kasama namin sa bahay na hindi namin nakikita, Papa Dudut. Ilang araw pagkatapos ng kitchen namin ay pinabless na namin ang bahay. Simple lamang ang handa kagaya ng sabi ng tatay ko. Ang mga in-invite lang namin ay ang pamilya namin. Pagkatapos mapabless ang bahay ay umasa kami na magiging tahimik na ang buhay namin doon. Na wala ng kababalaghan na mangyayari. Pinakiramdaman namin ni Harold ang bahay ng ilang araw at nasabi ko na malaki talaga ang naitulong ng pagpapabless namin ng bahay. Dahil wala na kaming na-experience na kakaiba. Naging tahimik na ang bahay simula ng araw na yon, Papa Dudut. Makalipas ang ilang linggo na walang kababalaghan na nangyari sa bahay ay muli yung bumalik, Papa Dudut. Madaling araw noon naalimpungatan ako at nagulat ako nang makita ko si Harold na nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Nagsasalita siya na parang may kausap siya.
Hindi ko nga lang maintindihan ang sinasabi niya. Kasi parang kinakain niya ang salita niya. Kinakabahan ako kasi naulit na naman yung pag-i-sleepwalk niya. At ang matindi pa ay nagsasalita na siya sa pagkakataong yon. Tumayo agad ako at nilapitan si Harold at malakas ko siyang niyugyog para magising siya. Nagising naman si Harold at takang-taka siya kung ano ang ginagawa niya roon. "Nag-sleepwalk ka na naman eh. Butit nagising ako," ang sabi ko. "Akala ko'y nakahiga lang ako," ang sabi pa ni Harold. "Ano bang napanaginipan mo?" Usisa ko. "May kausap daw akong babae pero hindi ko makita ang mukha niya. Sinasabi niya na nagagalit siya kasi may mga binago tayo dito sa bahay natin. Sinabi ko sa panaginip ko na wala na siyang pakialam kasi sa atin ang bahay na ito," sagot pa ni Harold. Doon na namin na-realize na kahit pinabless na namin ang bahay ay hindi pa rin umalis yung babae na nagpaparamdam sa amin, Papa Dudut. Ang sabi ni Harold ay baka ganon katindi ang kapit ng kaluluwang yon. Kaya kahit pinabless na ang bahay ay naroon pa rin ito. Mukhang kahit na anong gawin namin ay hindi talaga siya aalis. Siyempre nanindigan kami mag-asawa na kahit na anong mangyari ay hindi kami aalis. At hindi kami magpapapigil sa kanya sa kung ano ang gagawin at babaguhin namin sa bahay. Kami na ang may-ari noon at kami na ang may karapatan. Naglagay na rin kami ng altar sa ibaba sa pinapaniwalaang maitataboy noon ang kaluluwang nasa bahay pero wala pa ring epekto yon, Papa Dudut. Kahit may altar na kami ay patuloy pa rin ang babae sa pagpaparamdam. Dumating na kami sa point na nasanay na kami sa presensya ng babaeng yon. At kung minsan kapag nararamdaman namin siya ay nagkukunwari na lamang kaming walang napapansin. Makalipas ang ilang buwan ay naisipan na naming papinturahan ang loob ng bahay. Inuna na namin na ang ibaba kaya madalas ay sa kwarto na kami kumakain ni Harold dahil sa amoy ng pinapatuyong pintura. Ang tatay ko ulit ang kinausap namin para magbantay sa nagpipintura sa bahay. Wala namang naging problema nang papinturahan namin ang ibaba, Papa Dudut. Nagpaalam din kasi muna kami roon sa babae na babaguhin namin ang kulay ng bahay na yon. Kahit na alam namin na hindi na namin kailangang gawin yon kasi sa amin na nga ang bahay. Mas mabuti na rin ang sigurado. Hinintay lang naming matuyo at mawala ang amoy ng pintura sa ibaba bago namin sinimulang papinturahan ang nasa itaas. Nagpaalam ulit kami sa baba sa pag-aakala namin na walang magiging problema kapag ginawa namin yon. Isang gabi pag uwi namin ni Harold sa bahay ay sinalubong ako ni Papa. Naramdaman ko kaagad na may nangyayaring hindi maganda dahil sa itsura niya. Ang seryoso na mukha niya, Papa Dudut. "Sumama kayo sa akin sa itaas. Meron akong ipapakita sa inyo," ang sabi ni Papa. "Ano po yun, Pa?" May pagtatakang tanong ko. "Basta sumama kayo sa akin sa itaas. Mas mabuti na makita ninyo ng personal," ang turon pa ni Papa. Umakyat kaming tatlo sa itaas at pumasok kami sa kwarto. Amoy na amoy pa rin ang pintura dahil hindi pa yun natutuyo. Itinuro ni Papa ang isang parte ng dingding at may nakita kaming bakas na mga kamay sa pintura. Hindi yun kasukat ng kamay ng tatay ko at masyadong malaki ang kamay ni Papa. Kasukat yun ang kamay ko pero imposible na ako ang may gawa ng bakas na yon dahil maghapon akong nasa trabaho. "Paano nagkaroon yan, Papa?" tanong ko. "Hindi ko rin alam, anak eh. Nagmemeryenda kami nung dalawang nagpipintura sa ibaba. Pag-akyat namin ay nagkaroon na ng bakas ng kamay," sagot pa ni Papa. "Hindi po ba gawa ng isa sa mga nagpipintura dito?" tanong ni Harold. "Imposible. Nasa ibaba kaming tatlo. Sigurado ako nang buwaba kami walang bakas ng kamay na yan. Kaya pala mabigat pa rin ang pakiramdam ko rito sa bahay ninyo," ang sabi ni Papa. "Nagtataka nga rin po kami, Papa. Kasi kahit napabless na itong bahay ay nagpaparamdam pa rin yung babae. Nandito pa rin siya at hindi siya umaalis," kinikilabutang kong wika. "Magdasal, yun ang tanging naipayo ni Papa sa amin ni Harold. Kapag daw nakakaramdam kami ng takot ay magdasal lamang kami palagi.
Kahit daw hindi nananakit yung kaluluwa na nasa bahay namin ay huwag pa rin kaming maging kampante dahil hindi kami sigurado sa kung ano ang kaya nitong gawin. That time ay may takot na akong nararamdaman, Papa Dudut. Hindi na ako nakakaramdam ng safety sa sarili kong pamamahay. Bago ko matulog ay palagi akong natatakot sa maaaring mangyari habang tulog kami ni Harold. Mabuti at palaging nasa tabi ko si Harold. Siyang palaging nagsasabi na wala kaming dapat na ipag-alala hanggang malakas daw ang pananampalataya namin sa Diyos ay walang makagagawa ng masama sa amin. Isang araw ay umalis si Harold sa bahay namin kaya ako ang naiwang mag-isa sa bahay. Bibisita kasi siya sa family niya. Sabado kaya wala kaming pasok. Nasa likod ako ng bahay kung saan ako naglalaba at habang nagbabanlaw ako ng mga damit ay parang may narinig akong naglalakad sa loob ng bahay. Pinatay ko muna ang gripo para mapakinggan yon. Nang mabuti pero biglang nawala ang tunog nang naglalakad kasabay ng pagpatay ko ng gripo. Sa pagbukas ko ng gripo ay narinig ko naman yung naglalakad. Hindi ko na lamang pinansin kasi baka mas lalo akong matakot. Nag-focus na lamang ako sa ginagawa ko. Pagkatapos kong magsampay ng mga damit ay pumasok na ako sa bahay. Kinilabutan ako nang may nakita akong baka sa mga paa sa sahig namin sa sala na papunta sa kusina. Pagdating sa kusina ay nawala na yon. Imposibleng may ibang tao nakapasok dahil sinarado ko ang front door namin dahil naglalaba ako sa likod. Sa takot ko ay kumuha ko ng basahan at inalis ko ang bakas sa sahig, Papa Dudut. Hindi na rin ako mapakali kasi iba na ang pakiramdam ko ng oras na yon. Gusto ko na ngang tawagan si Harold para umuwi na siya. Pero alam ko, nakasama niya ang pamilya niya at noon lang siya nagkaroon ng time na makadalaw sa family niya. Dahil sa hindi ko na kaya magstay pa ng matagal sa loob ng bahay ay tumambay na muna ako sa harapan ng bahay namin. Meron kaming maliit na table at mga upuan doon. Dinala ko ang laptop ko at inaliw ko ang sarili ko sa panonood ng movie. Habang nandun ako ay nakita ko yung babaeng nakatira sa tabi namin na nagwawali sa harapan ng bahay nila. Naisip ko na magtanong sa kanya tungkol sa bahay na aming tinitirhan. Alam ko kasi na mas nauna siyang nakatira roon sa amin kaya maaaring may alam siya. Hindi na ako nahiya nang batiin ko ang babae kahit yon ang unang beses ko siyang makakausap. Nagpakilala ako sa kanya at ganon din siya. Itatago ko na lamang siya sa pangalang Maria. Sa una ay nagtanong ako sa kanya ng kung ano-ano hanggang sa makabuelo na ako sa totoo kong itatanong sa kanya. Oo nga pala Ate Maria, may iba ako. May itatanong sana ako sa iyo. Pero wag mo sanang isipin na ang weird ko ha, panimula ko. Ano ba yun? Tungkol saan? Tanong ni Ate Maria. Alam niyo ba ang history ng bahay na ito dati ni na Eileen at Roy? Yung dating nakatira dito? Tanong ko. Bakit mo naman naitanong? May multo ba? Tumawa si Ate Maria. Parang ganun na nga po eh. Itatanong ko lang sana kung may namatay ba sa bahay na ito noong sina Eileen pa ang nakatira. May nagpaparamdam kasi sa amin na babae. Turan ko. Ayon kay Ate Maria ay mas nauna siyang tumira sa lugar na yon kesa kina Eileen at Ron. Siniguro niya sa akin na walang namatay sa bahay na nabili namin kaya nagtatakang nga raw siya kung bakit merong nagpaparamdam sa amin. Noon naman ay wala raw nababanggit sa kanya sina Eileen na may multo sa bahay na yon. Close pala sina Maria at Eileen at kung may multo raw sa bahay namin sana ay naikwento na ni Eileen kay Ate Maria. Nakita at naramdaman ko na nagsasabi ng katotohanan si Ate Maria. Isa pa'y wala akong nakikitang dahilan para magsinungaling siya sa akin. Ipinalam ko kay Harold ang sinabi sa akin ni Ate Maria at kahit siya ay nagtaka kung paanong may nagpaparamdam na kaluluwa sa bahay na yon, Papa Dudut. Ano kaya kung kina Eileen at Ron natin itanong? Nakalimutan kasi natin itanong sa kanila ng seryoso yan eh. Nung binili natin tong bahay. Suggestion pa ni Harold. Sa tingin mo ba ay magsasabi sila ng totoo sa atin? Tanong ko. Siguro naman wala nang dahilan para magsinungaling pa sila sa atin.
Nasa atin ang bahay at maganda rin kasi na alam natin ang history ng bahay na ito, ang sabi pa ni Harold. Kinabukasan ay tinawagan namin si Eileen pero hindi namin siya makontak. Kaya ang sunod na tinawagan namin ay si Ron. Ako ang kumausap sa kanya pero naka-loudspeaker para marinig din ni Harold. Kinumusta ko muna siya hanggang sa tinanong ko na siya ng history ng bahay. Anong history pa lang gusto ninyong malaman? Tanong pa ni Ron. Ron, may nagpaparamdam kasi sa amin dito sa bahay ninyo na babae. Nagtataka nga kami kasi nung unang taon namin ay okay naman. Pero after that nag-start na siyang magparamdam. Parang nagagalit siya na may pinababago kami sa bahay. Kaya gusto sana naming malaman kung ano ba ang nangyari rito sa inyo nung nakatira pa kayo. May namatay ba rito? Naging diretsyo na ako kay Ron. Nagtataka ako nang biglang umiyak si Ron, Papa Dudut. Tinanong ko siya kung may nasabi ba akong masama. Ang naging sagot ni Ron ay talagang gumulat at nagpatayo ng balahibo namin ni Harold. Ang sabi sa amin ni Harold ay 1 taon nang patay si Eileen. Dahil sa isang sakit kaya ito pumanaw. Simula raw nang mamatay si Eileen ay hindi man lamang ito nagparamdam sa kanya. Kaya ang hinala niya ay si Eileen ang babaeng nagpaparamdam sa amin ni Harold. Mahal na mahal daw kasi ni Eileen ang bahay na yon at eto ang pumili ng disenyo noon. Kaya raw siguro ay parang nagagalit ito kasi may pinabago kami sa bahay. Doon namin na-realize ni Harold na kaluluwa nga ni Eileen ang nagpaparamdam sa bahay namin, Papa Dudut. Talagang nagdulot yon ng takot at kilabot sa aming mag-asawa. Ang ginawa namin ay pinagdasal namin ang kaluluwa ni Eileen at nangako kami sa kanya na hindi namin pababayaan ang dati niyang bahay. Di na rin pala kami nagtagal sa bahay na yon at pinaupahan na lang namin yon. Nakakuha kasi kami ng isa pang bahay nang mag-iba ng trabaho si Harold. Hindi rin kami ang first owner at parang talagang malas kami sa pagkuha ng bahay. Dahil may nagpaparamdam din sa amin sa bahay namin ngayon. Hindi naman siya kaluluwa kundi parang elemento. Sa bahay na ito ako nabuntis at nanganak. Hindi ko alam kung may kinalaman ba ang pag-alis namin sa bahay ni Eileen at Ron sa pagkakaroon namin ng anak pero nagpapasalamat ako sa Diyos na binayaan niya pa rin kami ni Harold ng anak. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Papa Dudut. Kapag nagkaroon ako ng time ay susulat ako sa inyo para ikwento naman ang experience namin dito sa pangalawa naming bahay. Lubos na nagmamahal, Laila. Alam mo Laila, kasiyahan at tagumpay na matatawag sa mag-asawa o isang pamilya kapag nagkaroon sila ng sariling bahay. Bahay na magiging tahanan ng masasayang memories. Isang tahanan kung saan ay makakaranas sila ng napakaraming pagsubok na susubukin ang kanilang tapang at pananampalataya. Ngunit walang makakatibag sa isang pamilya na may pagmamahal sa isa't isa at matatag na paniniwala na nasa itaas. Walang pagsubok ang hindi ninyo malalampasan kung meron kayong pagtutulungan kahit pa meron niyang kinalaman sa kababalaghan na inyong nararanasan. Maniwala lamang tayo na lahat ng takot natin at pangamba ay mawawala sa tulong ng ating Poong May Kapal. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Stories. Papa Dudut Stories.